911, thank you so much, sir. 911 is our national hotline. In case of emergency po, pwede nyo rin po yan tawagan. So sa Makati po, ang hotline number po natin is 8818-5150. Mamaya po ipa-flash po namin lahat ng hotline numbers na meron po tayo sa Makati. So bakit po ba tayo nandito today? Pinilit po ba tayong lahat? So ano po ba yung objectives natin dito sa seminar na ito? Number 1 is the importance of the fire safety procedure. Ano po ba yung gagawin natin? What to do in case of fire occurs? Sorry po. Pinig po ba ako sa likod? Or kailangan ng microphone? Ay, nila po. Thank you so much po. Proper way of evacuation and to be familiarized with the fire safety features of the building and the exit facilities. So address po natin yung mga exits. Ilan po ba ang exit sa building? Dalawa po. Saan po nag-lead yung exit natin? Rufino and Madrigal po. So lahat po ba aware? Sure po? Parang alanganin po tayong lahat. Sure po ba? Yes po. Bakit po? Kasi dapat alam niyo po kung saan yung exit nyo. Kasi mamaya po in case of emergency, yung isang side po na alam yung exit naka-block, saan po tayo pupunta? So alam niyo po yung mga exit, and lastly po is to know the importance of the fire protection equipment and its uses. Ano-ano po ba itong fire protection equipment na meron tayo? Fire extinguisher? Ano pa po? Fire alarm po natin, yung exhaust natin, yung mga sprinkler po natin. So yun po mamaya i-discuss po natin sa thoroughly. So ano po ba yung mandates natin sa BSP? Number 1 po is the prevention and suppression of all destructive fire. So hindi lang po kami pumapatay ng sunog. So nakakaroon din po tayo ng prevention. So sa paanong paraan? Kagaya po ng ginagawa natin ngayon, nagpakondak po kami yearly ng seminar sa mga establishment po. Hindi lang po sa establishment, pumupunta din po kami sa community para mag-conduct din po ng seminar. Next po is enforced fire code. So enforced fire code, yearly po meron nagpupunta sa atin ng mga inspectors. Sinacheck po nila kung yung building po ba natin is compliant po ba siya sa fire code. Kung compliant siya, binibigyan natin ng certificate. Kung hindi po, ano po ba yung mga kailangan natin comply? Ano po ba yung mga mali sa building natin na kailangan natin itama? So lahat po yan, sinacheck po ng ating mga inspectors po. Investigate all causes of fire. So bakit po natin kailangan investigahan ng apoy? Kasi hindi po lahat ng apoy ay aksidente. May mga sunog po kasi na sinadya. So yung tawagin natin arson. Upon investigation po at napatunayan natin arson yan, sinasampahan po natin sila ng kaso. And lastly po, we respond to man-made and natural disasters. So hindi lang po kami pang sunog. In case po na kailangan nyo ng medical ambulansya for medical, pwede po nyo kami tawagan. In case of flood, typhoon, lahat po yan nire-respondihan po natin. Kagaya po recently, yung ating typhoon Carina po, so yung mga kasama po natin dito sa Makati, pumunta po sa Marikina para tulungan po yung mga kasama natin doon. Hindi lang po sa Marikina, pati po sa ibang lugar po. So why do we need to prepare for the worst fire case scenario? So sinagot po natin siya, many lives could have been saved from unnecessary deaths. Kung tayo po mismo, alam natin kung saan po tayo pupunta in case of emergency. So next po may kita is mga pictures for mga insidente po na nangyari sa bansa. So number 1 po is the consolidated food product sa may Paranaque. Meron po ba taga Paranaque dito? Sir, nakalitaan mo ba ito? Yes po. Ito pong sunog na to is pagawaan ng mga kahoy. Unfortunately, inabot to ng 72 hours or 3 days. So ganun siya katagal. Bakit po? Kahoy po is highly combustible. So ito pong sunog na to is sumabot ng Task Force Bravo, and for information of everyone, ang ating sunog po nag-start siya from first alarm, second alarm, third alarm, fourth alarm, fifth alarm, and then Task Force po. Ang pinakamataas po nating alarma is the general alarm. Unfortunately, last year na-reach po natin siya, which is dun sa may Manila Post Office. Pero sana hindi na sa ulit mangyari. Pero last
And one cut rating po is, pagawaan po siya ng mga wood pallets. Again po, kahoy, it is highly combustible. Unfortunately po, during this fire incident, marami pong sasakyan na damay. So yan po mga sasakyan na yun, yung nakita nyo kanina, is nakapark po sila sa labas. During regular days po, pwede pong mag-park dyan. Pero if in case po, na alam nyo na may incidente po or may sunog, malapit po dun sa pinag-parkan nyo po. Pakiusap po namin, tanggalin nyo po yung mga sasakyan nyo. Bakit po? During incident po kasi or emergency, considered po siya as illegal parking. So unfortunately, yung mga sasakyan po na yan, kahit po nadamay sila, hindi po namin sila pwede bigyan ng certificate for their insurance. Kasi during that incident po, considered na siya as illegal parking. Kasi hindi po nila tinanggal yung mga sasakyan po nila. So next po natin is the resort for hotel sa Pasay. So kung napansin nyo, medyo matagal na to, 2017 pa. So bakit po namin siya dinidiscuss? So kung napapansin nyo po, ang dami nating casualty dito, 38. So ano po ba nangyari dito? So dito daw po kasi merong gunman. So kasi sabi po sa ating mga security, kasi ang sabi ko, una daw pong lumabas security, hindi ko po sila sinisisi. Siguro kasi nung panahon na to, ito yung uso yung IC. Siguro iniisip nila yung family nila. So, nung una daw po lumabas yung mga security, unfortunately, yung 38 po na namatay na, or casualty natin, karamihan daw po nabigan sa may CR. So, hindi siguro nila alam kung saan yung exit or walang nag-guide sa kanila. Pero ang sabi po ng mga nakasaksi, kung may nag-guide daw po, siguro nakaligtas sila. Bakit po? Kasi halos katabi lang po ng pintuan ng CR is pintuan ng exit. So, make sure po tayo alamin natin saan yung exit natin. Kahit saan po kayo magpunta, kung bago kayo sa lugar, tignan niyo po kung saan yung exit. 5 to 10 minutes or pinakamatagal na po 10 minutes na tignan nyo kung saan yung exit, wala pong masama yan. Kasi yan po makapagligtas sa atin in case of emergency. Kasi hindi natin alam kung kailan po magkakaroon ng emergency. Next po is the Kentex fire sa Valenzuela. So ito po, 2015 pa po siya nangyari. But unfortunately, madami din po tayong casualty, which is 78. So ano po ba si Kentex? Kentex po is factory ng rubber sleepers. So, nangyari po doon, may nag-welding doon sa may entrance nila. So, doon po nagsimula yung sunog. Unfortunately, yung entrance nila, yun din yung kanilang exit. So, ano po kulang? Secondary exit or the fire exit. Sabi po sa batas natin, or sa fire code natin, ang secondary exit po, kahit in a form of a window, pwede siya. Yung building po na yun is second floor lang po. So, pwede siya lang doon sa may bintana sa second floor. Unfortunately po, yung bintana is naka-chicken wire. So, bakit po siya naka-chicken wire? Allegedly daw po kasi once yung mga nagtatrabaho doon, once na nakagawa nila, binabato nila sa may bakanting lote and at the end of their shift, binibenta nila. So, nung nalaman ng may-ari ang ginawa niya, sinicure niya yung kagamitan niya. Sa isang sabi niya naman yung safety ng mga nagtatrabaho sa kanya. And upon investigation, nalaman po namin na meron po pa ng fire exit. So, ano po meron sa fire exit nila? Naka-block po. Bukod po sa padlock siya, marami pong harang. Dapat po ang fire exit natin free from any obstruction. Ultimo po maliit na box or maliit na upuan, huwag niyo pong ilalagay sa mga fire exits po natin. Bakit po? Hindi naman po tayo lahat kalmado during emergency. Yung iba po sa atin natataranta. Kahit maliit na upuan po, iniharang mo sa fire exit sa sobrang taranta, pwede pong madisgrasya. At yung isang nadisgrasya, pwede pong magsunod-sunod po yan. So make sure po yung mga fire exit natin, kahit maliit na bagay, huwag niyo pong lalagay na harang. Kung nakita niyo po may nilagay na harang, tayo na po yung magpunta at tanggalin po natin siya. Kasi in case of emergency, napakalaking tulong po sa atin na walang nakaharang sa fire exit. So next po natin, what is fire? So sabi po dito, fire is a combination of oxygen, fuel, and heat. So for you to understand the characteristics of fire, sabi po dito, fire is fast. So gaano po kabilis kumalat yung apoy? In just 30 seconds po under normal conditions, dumodoble po yung apoy.
Pero kung yung mga bahay po natin, yung mga kwarto natin, opisina natin, tambak ng gamit na halos nasa ceiling na, hindi lang po yung dumodoble, nagtitriple po yan at quadruple, ganun po kabilis kumalat yung apoy. It is deadly, hot, and dark, so for you to visualize po, panoorin po natin ito. So dito po pansinin niyo po yung oras, kung gaano po kabilis kumalat yung apoy, and kung pansinin niyo rin po yung apoy at usok, palagi siyang pataas, hindi pa baba. Kaya po palagi namin sinasabi, kung tayo po ay nasa nasusunog na building or kwarto, gagapang po tayo, hindi po tayo tatayo. Kasi once na nakatayo po kayo, lahat ng usok po malalangkap po. Pwede po kayo mag-experience hanggang sa bumagsak po tayo or mamatay tayo due to suffocation po. So again po, gumapang lang po tayo palabas kung tayo po ay nasa nasusunog na kwarto or building. So kung napapansin niyo po, 40 seconds to 47 seconds, ganyan po kabilis na tubog yung isang kwarto. So kung tayo po, alam natin kung paano gamitin si fire extinguisher, hindi po lalaki ng ganyan yung sunog kung hindi natin siya, kung maaagapan po natin siya. So sabi po dito, ang apoy naman po kasi hindi siya nagsimula sa malaki, nagsimula siya sa maliit. So we have 4 stages of fire po. The first stage po is the incipient or the ignition. So paano po ba to? Dito po, wala pa tayo nakikitang apoy, wala pa rin tayo nakikitang puso. So anong nangyayari dito? Minsan po, di ba, pagpasok natin sa mga kwarto natin, sa bahay natin, minaamoy kayo parang nasunog. Tama po ba? Ano pong ginagawa natin? Hinahanap o dinidedma lang po natin? Hinahanap po natin. Bakit po? Kasi pwede po mamaya nasa likod ng cabinet natin, nasa likod ng mga sofa natin, nasa likod ng lamesa natin, na ang tagal natin hindi ginagalaw. Hindi naman po tayo araw-araw nagbuusog ng cabinet. Hindi tayo araw-araw po nagbuusog ng sofa. So, tignan niyo po yung mga likuran yan kasi baka mamaya po meron tayong mga loose connection dyan. Kasi once po yung pinabayaan nyo, it can lead to the growth. So, sa growth stage po, present na dito yung apoy, present na rin yung puso. Pero pag yan po sobrang laki na, halos mas malaki na po sa atin, yan po yung tinatawag natin fully developed. Ibig sabihin po nun, kalat na yung apoy niya sa buong kwarto. And lastly po is the decay stage. Itong stage naman po na ito, kusang namamatay yung apoy. So bakit siya namamatay? Kasi nabubutom na yung apoy. Wala na siyang pwedeng kainin pa or pwedeng sunugin pa. So for you to visualize po, panoorin natin ito. Ignition, growth, full development, and lastly po is decay. So ang tanong ko po sa inyo, yung ganito po natin kalaking fire extinguisher, sa tingin niyo po hanggang anong stage po natin ito pwedeng gamitin? Ignition, growth, fully developed, or the decay stage? Hanggang growth, thank you so much po. Bakit po? Ito po kasing fire extinguisher natin na ganito kalaki, in less than 10 to 15 seconds of continuous pressing, ubos po ito. Hindi po ito unlimited. Ano po yung unlimited option na meron tayo sa building? The fire hose cabinet po. Or yung ating fire hose po. So yun po yung unlimited option natin. Pero as much as possible, ayaw po namin paggamit sa inyo yun. Hanggat kaya po ang yung fire extinguisher, ay ito yung gusto namin magamit nyo lang. Bakit? Kasi pag si fire hose na po yung ginamit natin, ibig sabihin po, malaki na yung apoy, kalat na siya, mas malaki na yung damage na nagagamit or nagagawa niya. So sabi po kanina, di ba, ang apoy daw po is a combination of oxygen, fuel, and heat. Ang tanong ko po, may oxygen po ba tayo ngayon? Yes po, kasi kung wala lahat po tayo bagsak na dito ngayon. Fuel. May fuel po ba tayo dito? Meron po. Ano pong fuel ang meron tayo dito, sir? Yung carpet, lahat po na nakikita nyo. Hindi lang, ang sa amin po, hindi lang po nag-end sa gasoline, diesel, kerosene yung fuel. Lahat po ng bagay na pwedeng masunog, we consider it as fuel. Yung mga damit nyo po, ultimo po sarili natin, we consider it as fuel. Heat. Present po ba si heat? Yes po. Saan po nagagaling init natin? Iniinit ng ating electricity. So kung napapansin nyo, may oxygen tayo, may fuel, may heat, pero wala tayong apoy. Tama po ba? So, bakit po ba yun? Sabi nga po, di ba, fire is a combination of oxygen, fuel, and heat, pero yung tatlong yun present sa atin, pero wala tayong apoy. So, dyan po pumapasok yung tawag namin tetrahedron of fire, kung saan kailangan silang magkaroon ng chain reaction. So, a combination of 4 elements creates the fire, and for us to extinguish the fire po, kailangan natin tanggalin yung isa or
So sa paanong paraan po natin siya ginagawa? Unang-una po natin ginagawa is the cooling. So sa cooling po, ang ginagawa natin dito, ang tinatanggal natin is the heat element. So sa paanong paraan po siya ginagamitan namin ng tubig. So kagaya po ng ginagawa ng firefighter dyan sa may video na yan, ang ginagawa niya po, since it is enclosed po, pinapalamig niya po muna yung buong surrounding. So again, enclosed po yan, papalamigin niya muna yung surrounding. Bakit? Kasi once po na tinutukan niya kagad ng tubig yung apoy, sobrang init po niyan, delikado sa ating firefighting. So pwede din po hindi niya kagad maapula, pwede once na napatay niya, sa sobrang init mag-ignite ulit siya. So kailangan palamigin niya muna yung surrounding. The next po is the smothering. So sa smothering, ang ginagawa natin dito is tinatanggalan natin ang hangin. So halimbawa na lang po dito, pag nagluluto tayo, bigla siya nag-apoy, ano kung ginagawa nyo? Tinatakpan. So ano kung pwede nyo ibang takip? Tela na basa or yung mismong takip niya. Pero we don't suggest po na gamitin niyo yung mga takip na babasagin. Hindi po dahil mababasag siya kasi po yung mga babasagin nating takip may butas po yan na maliit. Yung butas na yun, pumapasok at lumalabas pa rin po dyan yung hangin, hindi natin siya na ipigilan. So paano po natin siya ginagawa? So ganito po yung natawag nating wet blanketing. So once po na ginawa niyo yung ganyan na wet blanketing, make sure po wag yun ang silipin ha. Baka po mamaya pagkatakit niyo pa lang silipin niyo na kagad, wag naman po. Kasi ang ginagawa natin dyan, again, ini-eliminate natin yung hangin. So hayaan niyo po muna siguro at least 1 minute to 2 minutes bago niya siya buksan. Kasi once na yung binuksan niyo kagad, pagkatakit niyo pa lang, sudden introduction of oxygen po can cause a much bigger fire. So mas delikado po. Again, takpan niyo muna siya, hayaan niyo muna mawala yung oxygen bago niya siya buksan. The next part of fuel removal, so simple lang naman si fuel removal. For example, ang nasunog yung laptop, tanggalin niyo na yung mikropono para hindi na siya masunog pa. So ginugutom lang natin yung apoy dun sa fuel removal. And last is the inhibition of chemical reaction. Dito po pumapasok na yung ating mga fire extinguisher. Constant ginagamit natin siya, depende sa klase ng fire extinguisher po or sa apoy na nasusunod. So brief discussion lang po regarding sa ating fire protection system. Meron po tayong dalawa. The first po is the active fire protection system. So under nito, dito pumapasok ang mga fire extinguishers natin, sensor system, the automatic fire suppression system, and our FDAS or the fire detection and alarm system. So ang tanong ko po sa inyo, sirs and ma'am, yung FDAS po ba natin, ano po ito? Is it a push or a pull? Yung mga alarm system po natin dito sa building. Push, pull. May push, may pull po. Okay. So mamaya po paglabas natin, yung pinakamalapit po sa atin ng fire alarm system, i-check po natin. Is it a push or a pull? Bakit po? Bakit po namin sinasabi yun palagi? Kasi buti mo nga po yung pintuan, pag nakasulat pull, ano pong ginagawa natin? Push. Yung push nakasulat, ginagawa natin, pinupull natin. So one more po yung mga fire, yung mga FDAS natin na hindi naman natin lagi nakikita. So i-check na pa rin po, pero huwag niyo pong i-try ha. Huwag niyo pong pindutin or hatakin ha. Yan po ay ginagamit na natin in case of emergency. Pag yan po pinatulog nyo na hindi naman emergency, pwede po tayong makasulat. So yan. So the next po natin is the passive fire protection system. So dito po papasok yung mga firewalls natin, fire doors, exits, emergency light signages, and the elevator recall po natin. So yung mga emergency exits po ba natin or yung fire exits, lagi po ba natin dinadaanan? Lagi po ba natin sa dinadaanan? No po. Sino lang po pwede tumaan dyan? Authorized yung mga security po natin dyan. Sila lang po yung pwedeng mag-check dyan. Tayo po as a regular employee, hindi po tayo pwedeng dumaan dyan araw-araw kasi again po, it is for emergency use po. Yan po kasi pintuan na yan, once pag nasira po ang integrity niyan, so, yan po kasi sealed po yan. Once po sumarado yan, naka-sealed na po yan, hindi na po pumapasok doon basta-basta yung puso. Pero once po na araw-araw yung dinadaanan yan, nasira po yung integrity ng pintuan natin. Pwede po in case of emergency na huwag naman sanang mangyari, pwede pong pumasok yung puso. Imbis na yun yung pinaka-safe refuge natin, hindi natin siya magagamit kasi nandun na din lahat ng puso. So again, make sure yung mga ating exits po, hindi natin sa araw-araw dinadaanan in case of emergency lang po siya. During fire po, saan po kayo dito sa dalawa? Sa batang tumatawag sa fire station or sa nag-live stream po? Sa nag-live stream. Wala, hindi po namin kayo pinipigilang mag-live stream. Ang pakiusap lang po
before po tayo mag-live stream, tumawag naman po kayo sa nearest fire station or sa emergency hotline na alam niyo po. Bakit po? Yung pagtawag niyo po kasi sa amin sa live stream na mahanap po kayo ng bumbero, hindi po namin yan maririnig. Hindi po kami 24/7 nakatutok sa Facebook. Hindi rin po namin maririnig dyan na may sunog sa inyo at hindi rin namin alam kung saan yung specific na lugar. Mas madali po na itawag niyo sa amin para mas mapuntahan po kayo ng nearest fire station po kaagad-agad. Next po natin is the importance of the fire exit. So, pasintabi po kung medyo mahina ang inyong sikmura, papikit na lang po. So, ito po yung importansya ng ating fire exit. So, bakit natin siya inano? Hindi namin alam kung ano meron sa fire exit nila, kung nakalock po ba ito, or wala talaga silang fire exit. Kaya naman po yung hindi sa atin nangyari sa ibang bansa po nangyari. Pero sana po, hindi siya mangyari sa atin. So imagine niyo po, kayo po yung nasa ganyang sitwasyon at wala kayong makitang fire exit. Ganyan din po yung iisipin natin gawin para maligtas yung sarili natin. Pero as much as possible, ayaw natin na mangyari itong ganito. Kaya yung mga fire exit po natin, again, sasabi ko nga po namin, huwag na huwag niyong ilalak at huwag na huwag niyong makakarapin yung mga fire exit po natin. So the next one naman is yung importansya po ng ating sprinkler system. So bakit po ba mahalaga yung mga nakasabit dyan sa inyong system? Or sa inyong kisame po pala. So yung sa side po na may sprinkler, nung ma-reach na po ng temperature ng sprinkler natin, kung mapapansin nyo sa ibabaw, meron yung red na ano po. Once po yan na na-reach na yung temperature na is, tinatawag natin pumuputok siya. So naglalabas yan ng tubig at inaakulan niya kagad yung apoy. Pero kung wala tayong sprinkler, continuous lang po na kumakalat yung apoy, mas malaki yung damage na nagagawa niya. Ito naman po, kung tayo po ay may mga sasakyan, motorsiklo man po ito, 4-wheel or bisikleta, huwag na huwag niyo po iaharang sa mga fire hydrant natin or huwag niyo ikakandala sa mga hydrant natin yung mga bisikleta niyo. Bakit po? Pwede pong ganyan yung mangyari sa sasakyan niyo, bukod po dyan, pwede pa po kayo makasuhan. Kasi yan po is for emergency purposes po yung mga hydrant po natin. So the next one natin is the fire brigade organizational structure. So, ma'am sir, meron po ba tayong fire brigade dito? Or ERT? Parang wala po sa naman. Meron po ba? Meron po. Ma'am, sino po ang ating ERT head po? Sa TV kong po ba? Yes po. Si building manager. Si building manager po. Andito po ba si sir or ma'am? Wala po. Pag in case po na wala si building manager, sino po ang next in line po? Building engineer. Si building engineer. So silang dalawa po ma'am yung ating fire brigade and deputy fire. So kilala po ba natin si sila sir po? So yun po, dapat kilalanin natin sila. Bakit po? Kasi in case of emergency, sila po yung lalapitan natin. So ano po bang role nilang dalawa? So in case of emergency, sila po yung gumagawa kasi ng plano. Saan po ba tayo pupunta? If in case na may sunog, ano po bang gagawin natin? If in case na earthquake, ano po yung gagawin natin? So yun po yung mga plano na ginagawa nila. So under po nila, meron tayong anim na teams. The first team po is the communication team. So ito po dapat alam niyo yung mga hotline numbers, emergency hotline numbers po na pwedeng tawagan. Make sure po kahit hindi po tayo under ng communication team, meron din po tayo emergency hotline sa phone natin. Baka po mamaya kita namin sa sa communication team na number lang po doon, Jollibee Macdo ha. Huwag naman po. Mag-save po tayo kahit number po ni barangay, pwede niyo pong i-save yan para in case of emergency po, matawagan po natin sila. Firefighting and rescue team, so dalawa po sila, nag-work sila hand in hand. So kung may victim tayo at wala namang proper gear sa rescue team, si firefighting team yun nagre-rescue. And then si firefighting team, ang role na is patayin yung apoy. First aid or medical team, so ito po, hindi naman namin nire-require the nurses or doctors, but we highly suggest sila po yung mga trained first aiders. So bakit po? Baka mamaya po yung victim nyo na-spray ng ginawa nyo, nilagyan nyo ng betadine yung paa. So, yan din natin, kung proper plan po natin, at least alam natin yung mga simpleng pag-treat po sa ating mga victims. Evacuation team, so we highly suggest po at least 2 per floor po meron tayo. So, sila yung nag-check every floor.
kung lahat po ba ng kasama natin is nakalabas na. And lastly po is the salvage team. So, yung salvage team po, hindi po ito pumapatay ha. Baka isipin yung salvage team, papatayin kayo ng ating fire brigade. So, the next po is the facilities during incident. So, during your fire drill po for next week, ito po yung gusto sana namin makita. At least the first three po. Hindi naman po kailangan lahat, pero yung first three. So, ano po yung first three? Number one is the command post. So, command post po, ito yung DCS area, nandyan yung ating whiteboard. So, nakasulat sa whiteboard, ano po bang insidente nangyari sa ang floor? Specific, room numbers, lahat po ng details na andyan po kay command post. And then next po is the evacuation area. So, lahat po tayo pupunta kay evacuation area. Saan po ang inyong evacuation area? Valero access road po. Valero Access Road po. So, during your fire drill po, lahat po tayo doon pupunta. Wala pong pupunta ng Starbucks, walang pupunta ng Coffee Bean, walang pupunta ng kung saan-saan po. Bakit po? Kasi during your evacuation po, magkukonduct po tayo ng check-down. If in case po na kailangan nyo umalis, wala naman po masama. Hindi po namin kayo pipigilan. Pero make sure po magpaalam kayo sa pinaka-team leader na naalis kayo. In case of emergency po, kung tutungan po yung scenario na wag naman sana mangyari at ganun po yung gagawin nyo, make sure po na hindi kayo babalik sa nasunog na building or collapsed building. Naiwan nyo po yung picture nyo, naiwan nyo yung wallet nyo, naiwan yung cellphone nyo, hayaan nyo po kasi lahat po yung mapapalitan. Pero yung buhay nyo po, nag-isa lang yan, hindi namin kayang palitan yan. The third po is the treatment area or medical post. So ito po, we highly suggest malayo siya kay evacuation at kay command post. Kung nasa right side po si evacuation at si command post, nasa left side po si first aid or treatment area. Bakit po? Again po, BCS area, si command post, evacuation area, madaming tao. So kung itatabi niyo po dun yung victim niyo, pwede pong matapak-tapakan. Kawawa naman po yung ating victim. So the fourth po is the media poster area. So ito po sa mga malakihang sunog lang siya. And then lastly po is the staging area. Dito naman po nag-check in lahat ng resources kung ano po kayo dumating sa atin. So may ambulansya, may truck ng bombero, may police, may barangay, lahat po yan nag-check in dyan for us to maximize po yung mga resources